Maudi ay ni ang hinungdan mismo ang Energy Regulatory Commission ni angkon o ni admit nga wala di ay sila rules aron mo patuman og regulatory rate reset o kanabang ginaingon nga proseso nga kinahanglan sundon sa mga power companies aron sigurado nga patas ang consumer o power company sa payment na sa bills. Maudi ni ang rason nganong kinahanglan mo refund ang mga power companies sa mga konsumidor ato karong himay-himayon. Hinamanon nato ang pasabot ato karong makaistorya si NGCP spokesperson Cynthia Alabanza. Maayong hapon, Attorney Cynthia. Para sa kaalaman ng lahat. Yes. Attorney, para sa kaalaman ng lahat, paano po ba ginagawa itong regulatory rate reset at ano ang implikasyon ng kawalan ng rules ng ERC sa pagpapatupad nito? Umpisa natin sa paliwanag na ang NGCP po ay isang pribadong kumpanya na lahat ho ng kilos niya, pati ho yung gastusin, ang kita, at yung pwedeng singilin sa consumer, yan po ay lahat inaaral ng ERC at yan po ay kanilang pinahihintulutan na gawin ng NGCP. Kung wala pong pahintulot ng ERC, hindi po pwedeng maningil o magtayo ng proyekto ang NGCP. Ngayon po, yung regulatory framework natin, kada 5 taon po, naghahain kami ng aming infrastructure program o programa ng nais naming itayong mga transmission facility para ho tulungan at suportahan ang lumalaking ekonomiya. Unfortunately po, mula 2016 hanggang ngayon, hindi pa po nagagawa ng ERC yung exercise na yan for NGCP's 4th and 5th regulatory period. Ibig sabihin ho, yung aming mga programa, wala kong kasigurahan ang paniningil. So, although gumagastos na ho kami ng malaki, pansamantala lang ho yung revenue scheme o yung programang pagpatatayo namin ang aprobado. Ngayon pa lang po nila hinahabol, mga halos 7 na taon, magsasampung taon na ho, delayed yung aming regulatory reset process. So yan po ibig sabihin, yung pinapahintulutan nilang itayo at singilin ng NGCP, matagal na kung hindi pa nila naaaral. Pero kami ho, patuloy ang aming trabaho, kaya patuloy rin ho ang aming pagtatayo ng transmission facilities, bagamat wala pong regulatory reset process na nagaganap since 2016. Okay. Attorney, paano ito ngayon inaaksyonan? Yan nga po, no? Actually, wala naman hong magagawang NGCP at hindi niya mapipilit ang regulatory body na umaksyon kung hindi ito ninanais. But sa kagandahang palad naman po, under Chairman Mona de Malanta, na umpisan ho yung prosesong yan. Unfortunately naman po, no, sa kabilang dako, naisipan ho ng ERC na baguhin yung ibang mga regulasyon na ipapataw even sa 2016. So yun ho ang medyo nagkakatalo ho tayo dahil nga nakalipas na po yun, pero nababago ho yung patakaran. So nung panahon ho yun, ang NGCP napilitan po siyang gamitin yung framework o yung mga patakaran nung nakaraang regulatory period kasi hindi nga po na-aksyonan ng ERC. Ngayon, ang nagiging ikutan ho ng diskusyon kung makatarungan po ba na baguhin yung mga rules nung nakaraang mga taon. Kasi ho, syempre, magbabago rin ho yung framework. Pero hindi na ho mababago ng NGCP yung naging kilos niya mula 2016. Ito, Attorney, mararamdaman ba ito sa power bills ng mga consumers? Maaari pong maramdaman niya ng mga consumer sa power bill kasi po kung sakaling babaguhin ng ERC yung patakaran ng paniningil, kasi ho dati no, ang inaprubahan nila utay-utay na bayad sa mga proyekto. So parang pag bumibili kayo ng condominium, no, hindi pa gawa yung building pero pwede nyo na hulugan unti-unti para mabawasan ho yung tinatawag na balloon payment sa dulo at hindi ho mabulunan yung bibili. So at the same, similarly po,
maski pa ho nung panahon ng gobyerno, yan ho yung naging patakaran na imbis na singilin ng isang bultuhan yung gagastusin para sa malalaking proyekto, utay-utay hong gagamitin. Pero may nagkakaroon ho ng diskusyon sa Kamara na gusto nilang baguhin yun. Even though nakapag-desisyon ng ERC, ang majority ng ERC, na ipanatili yung utay-utay na pagbayad, ngayon ho nagkakaroon ng konting diskusyon. So, ang pangamba lang ho ng NGCP, baka ho kami ay masisi pag biglang sumirit ang singil ng transmission charge. Okay. Attorney Cynthia, sa January, sisimulan na raw ng Kongreso ang investigasyon sa inyong prangkisa na ayon sa mga mambabatas ay inyong nilabag dahil una, may mga unfinished projects at pangalawa, ang issue sa ownership. Ano po ang inyong masasabi o mensahe ninyo patungkol dito? Actually, December 23, isang araw bago magbisperas ng Pasko, meron na ho tayong hearing na naganap sa Kamara. Humarap po ang NGCP at ipinaliwanag ho namin yung dalawang katanungan nyo and marami pang iba silang itinanong. Unang-una, ukol dun sa mga hindi tapos na proyekto. Siguro meron lang konting misinformation or misunderstanding na ang tingin ho na parang baka hindi lang humalinaw sa aming mga kongresista na yung mga proyektong yan ho ay delayed lamang, hindi ho unfinished. Ibig sabihin po, patuloy ho ang paggagawa, patuloy ho ang pagpupursige, patuloy ho yung pagtatayo ng NGCP. Nagkakaroon lang ho talaga ng konting delay. Dala na rin ng maraming external factors. Isa ho dyan, ang malaki ho nga yung pinag-usapan kong regulatory process. Kasi ho, hindi maaaring magtayo ang NGCP ng proyekto kung walang approval or pahintulot ng ERC. Ngayon po, minsan taon ho ang dumadaan bago maaprubahan ng isang proyekto. Pangalawa ho dyan, yung tinatawag nating right-of-way o yung pagkuha o pagdili ng lupa na dadaanan ng transmission line. Maski gustuhin ho namin bigyan ng napakagandang presyo lahat ho ng landowner, kailangan ho namin maging masinop sa paniningil kasi ho, yan ho sisiya sa atin rin ng ERC at kami naman ho ang kailangang magpatunay na tama ho yung ibinayad namin. Kasi ho, yung babayaran namin, meron ho yung impact o may epekto po yan sa sisingilin for transmission charge. So hindi kami ho pwedeng mataas bumili ng lupa. Yung tama lang ho, no, tinatawag nating fair market value. Hindi ho pwedeng yan ho lalabag kami o tataas kami dyan kasi ho, meron ho yung impact sa sisingilin for transmission. At pangatlo, yung permitting sa katulad ho ng building permit na kinukuha ho namin sa mga lokal na pamahalaan. Ayon ho sa batas, dapat 30 taon lang at 30 araw lang ang aabutin mula ng aming pag-apply at dapat ma-release na ho yung mga permits. Sa kasamang palad po, madalas ho tumatagal ng higit pa sa 30 araw. Minsan ho, taon ang inaabot. At karamihan ho niyan, minsan nanganganak ho yung requirements. Kaya talaga hong patuloy ang patong-patong na delay. But, even though ganyan po yung nangyayari sa atin, patuloy po ang NGCP talaga sa pagpupursige kasi gusto ho talaga naming punan yung kailangan naming gawin at patuloy ang pupursige sa aming mandato. Okay, daghang salamat NGCP spokesperson Cynthia Alabanza.